ME o meme ang tawag sa mga litratong binibigyan ng bagong kahulugan o ginagawang patawa sa internet. Sa bawat isyong nagdaraan, tsak, may meme na papatok. Dito ng araw nakikita ngayon ang pagiging malikhain at kuwela nating mga Pilipino. Ang galit ng sambayanan tungkol sa pork barrel scam, kitang-kita sa memes ngayon online. May gumawa ng payslip kasama ang isang deduction kung kanino raw di umano napupunta ang bahagi ng ating sweldo. Ang iba naman, ipinapakita ang sitwasyon sa ating bansa. Sa memes nga raw kadalasang ibinubunton ng marami ngayon ang kanilang mga saloobin at ang kadalasang target, mga celebrity, artista o politiko. Ngunit hindi lang mga celebrity ang laman ng memes. Patunay riyan ang litratong ito na nanganak na ng 1,001 o higit pang memes. Larawan ng isang binatilyo na nagdodota, isang computer game. Binansagan siyang si Totoy Brown. Ano ba yung tsura ni Totoy Brown? Katulad ko, brown din. Hindi ko kalala yun makuha sa chicks eh. Hindi ba kapogi? Tapos pinicturean siya, naka-headset, bigla siyang nagulat na gano'n. Parang hindi niya alam na pinicturean siya. Anong tawag, ma-joke siya. Ni Totoy Brown? Ang mukhang ito ni Totoy Brown, ipinatong sa mga mukha ng mga sikat na celebrity. Kay Presidente Aquino, kay LeBron James, kay Coco Martin, kay James Bond, pati na sa boy band na One Direction, tinawag nga lang Brown Direction. Pero sino nga bang talaga itong si Totoy Brown? At bakit pinaglaruan ng husto ang kanyang litrato? Ang kasagutan, natagpuan namin sa San Leonardo, Nueva Ecija. Kilala niyo po ba siya? Ay, hindi. Kilala niyo ba to? Nakita niyo na to dito? Hindi pa. Si Totoy Brown po. Si Totoy Brown po yung pangalan niya. Hindi ko kilala. Saan po sa San Leonardo? Baka dun sa bayan. Tricycle driver dito. Sakay-sakay lang ng mga motor dyan. Namamasada siya. Hanggang sa nakilala namin siya. Ayo po ate. Kilala ko po yun. Ako po yan eh. Ang nagpakilalang si Totoy Brown, ang 18 anyos na tricycle driver. Totoy Brown! Totoy Brown! Si Rick De Los Santos. Kung medyo parang hindi niya hawig ang nasa larawan, ito'y dahil 12 anyos lang daw siya nung siya'y nalitratuhan. Pinagtirpan po ako dun sa computeran na naglalaro po akong Dota. In-upload po yung picture ko doon sa Facebook. Tapos po, hanggang sa nalaman ko ng sikat na pala na Totoy Brown na binansag sa akin. Ganun po kasi kami talaga pagka po nasa computer shop kami. Naging aasaran po kami. Pinipicturean po namin yung mga natutulog sa computer shop. Tapos ina-upload po namin sa Facebook. Iba pa yung caption dito. Kaya yun po, nilagyan ko po ng caption po. Tapos ayun po, bigla pong nung in-upload ko, marami pong nag-share na mga pages po. Dahil Totoy ang palayaw ni Rick at brown naman ang kulay ng kanyang balat at buhok. Doon na raw nagsimula na siya'y tawaging Totoy Brown. Pangalawa si Rick sa 4 na magkakapatid para makatulong sa kanyang pamilya. Tinulungan niya ang kanyang ama sa pagsasaka. Dahil maagang namulat sa pagbabanat ng buto, aminado si Rick ang computer game na Dota. Ang kanyang naging takbuhan para mawala ang kanyang pagod. 70 pesos araw-araw ang nagagastos niya rito.
Ginagabi pa sa pag-uwi at nagka-cutting classes din. Muntik pa siyang hindi makapagtapos ng high school. Hanggang ngayon, wala pa rin daw pampaaral sa kolehiyo si Rick. Hindi na po ako adik ngayon sa Dota. Madalang na ako Na-realize ko na kung ano yung tama at mali. Kaya nakapag-isip ako na dyan ang tama. Ang hindi mag-Dota. Pakiramdam nga raw niya, nasa cyberbully siya dahil sa mga kumakalat niyang memes bilang Totoy Brown. Minsan po may ilan na nananakit sa akin na sinasabi, ang pangit mo, gano'n. Opo, nasasaktan din po ako. Kasi po, sinasabi nilang gano'n eh. Lahat po, kahit pa paano, igalang naman nila ako. Sa kabila nito, tinanggap na lang daw niya at niyakap ang kanyang online personality. Lalo pat, meron na siyang ka-love team online, si Neneng Brown. Pero sa totoong buhay, hindi pa raw sila nagkikita. Doon lang po yung sa page lang po, si Neneng Brown, kung tawagin po si Amira Joyce. Crush ko po, maganda eh. Si Neneng Brown, dito sa Antipolo namin natagpuan. At hilig din daw niya ang pagdodota. Nagulat lang ako kasi yung mga kaibigan ko sa shop, mga nakakalaro ko sa Dota, dun sa mga meme, yun, tinatag ako. Tapos parang napagkakatuwaan din ako dun sa shop namin. Hi, Totoy Brown! Ako nga pala si Neneng B at excited na akong makilala kita sa personal. Kaya naman mula Nueva Ecija, dali-daling lumuwas si Rick papuntang Antipolo. Hello, Mira, kumusta? okay lang. Ganda mo pala. Kasi po, nakakilala ko yung idol ko at para ako na-starstruck sa nakita ko siya. Masaya din kasi at least kahit paano may clue na ako about kung sino talaga siya. Ikaw, sikat na sikat sa Facebook ha. Natutuwa sila sa dahil napapatawa ko daw sila. Sasabihin, uy, asa na si Totoy Brown, ganyan. Tapos sabi ko, di ko alam. Kasi di ko din naman na siya kilala. At least ngayon, kilala ko na din siya. Pero buti lang umaway sa'yo, no? Meron din mga maaway pero wala na sa akin. Para akong tinamaan ng pana ni Amirana. Pero ngayon pa lang, nililinaw na ni Rick na meron na talagang nagpapatibok ng kanyang puso. At talaga namang parang mapaglaro ang kapalaran dahil ang pangalan nito, Neneng din. Sino siya? Kilalanin. Ngunit sa totoo lang, ang gusto raw makita ni Totoy Brown, isa pang neneng, si Neneng B. Ang kanya raw celebrity crush, si Sam Pinto. What's up? Hi. Nice to meet you. Thank you so much. Si Rick, hindi na itago ang tuwa. Ika na. Okay lang po. Ang ganda pala. Ngayon mo lang napansin. Ano meron? Explain mo naman sa akin. Kasali po sa basketball team. Oh, wow. Saka Sino nag-i-edit niya? mga kabarkada ko po. Natawa ako nila. Masaya ka ba na na-meet mo ako? Ikaw po ang Neneng B saka Totoy B. And thank you so much for the flowers. Super sweet. And thank you so much for all the support. Grabe. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Ang lamig mo pa rin. Stars na. Pero masaya talaga. Dahil nakakita ko yung biga ko ng flowers. Natuwa siya. Pakiramdam niya, naisahan din niya ang mga nang trip sa kanya. Sa isang banda,
Salamat sa demokrasya na ipapahayag natin ang ating damdamin, pati na ang ating pagiging malikhain. Pero may limitasyon ito at may kaakibat na responsibilidad. Lalo na kung ang mga biro nakakasakit na sa ating kapwa.